views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. The views and Arangkada magsasaka, usapang RCEF na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Arangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Isang magandang araw at ani po sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po sa mga nakatutok ngayon sa ating Facebook Live via Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. Welcome po sa panibagong episode po ng Usapang RCEF. At ako po ang inyong makakasama sa ating segment for today. Ako po si Carl Allen Aquino at welcome po sa panibagong episode ng Usapang RCEF. Bago po tayo mag-umpisa, batiin po muna natin ang ating mga butihing direktor. Ang ating Director 4, Sir Junicio G. Alvindia, isang magandang araw po. Director 3, Sir Joel V. Dator, good morning sir. ACD Chief and Interim Director for Extension Support, Education and Training Services, Sir Elijah Z. Davalos. Good morning, sir. BPED Chief and Interim Head ng Coconut Trust Fund Facility Management and Operation Division na si Sir Andres M. Tuates Jr. Isang magandang araw po, sir. Sa ating LSD Chief and Interim Director for Research and Development, Sir Nelson C. Santiago. Binabati ko rin po ang aming section head sa STIPS, si Sir Jet Molek Subaba, at syempre po ang ating section head po ng STIDS, si Ma'am Bess G.S. Magararo. At syempre po isang mainit na pagbati rin po sa mga empleyadong naririto po at nakikinig po, lalong-lalo po sa ating magigiting na drivers. Nawa po ay lagi po tayong manatiling ligtas sa atin pong mga biyahe. Pagbati rin po sa mga kasamahan po natin na nasa fieldworks ngayong araw, na nagsasagawa ng fieldworks ngayong araw, manatili din po tayong safe sa ating mga agenda for today. Ayan. Para po sa Usapang RCEF, ay tatalakayin po natin ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa RCEF Mechanization Program po ng PhilMec. Kabilang po ang mga layunin nito, mga benepisyo para sa mga magsasaka at kung paano po ito makakatulong sa pagpapabuti po ng produktibidad at pagiging competitive po ng sektor ng agrikultura sa ating bansa. Onting recap lang po tayo sa nakaraan pong ating episode. Yung huling episode po natin ay tinalakay po natin ang tinatawag po natin na fertilizer application. Nakasama nga po natin si Sir Frederick M. Saludes, ang Senior Science Research Specialist po mula sa Development Communication Division po ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice po. Tinalakay po noong Miyerkules kung ano nga po ba ang fertilizer application at kahalagahan nito sa ating palayan. Kung na-miss po natin ang mga episode o ang episode na ito, ay maaari po natin itong makita at panoodin po sa ating Facebook page via Radyo Agri 90.1 at ating official Facebook page po ng PhilMec at syempre po sa RCEF Extension program po na Facebook page.
Bago po tayo magpatuloy sa ating programa, naririto po muna ang mga impormasyon at mga aktibidad tungkol sa RCEF Mechanization Program. Panoorin po natin at syempre pakinggan ang balitang RCEF. PhilMec nakilahok sa Farmers Day Pangasinan. Nakilahok ang PhilMec sa pagdiriwang ng Farmers Day sa Bayambang, Pangasinan bilang exhibitor noong March 31. Ipinakilala ng ahensya sa mga bumisita ang agenda nito, gayon din ang programang RCEF Mechanization. Layunin ng aktibidad na itampok ang mga produkto at serbisyong handog ng mga kalahok sa exhibit. 17 batches ng RCEF training courses isinagawa. Mula March 24 hanggang April 4, nagsagawa ang TMTD ng mga pagsasanay para sa mga benepisyaryo ng RCEF Mechanization Program. Umabot sa 41 FCAs o 142 FCA members ang lumahok sa training course on the operation and maintenance of rice machines at training course on the Rice Processing System o RPS. 9 TMTD staff pasado sa NC2 assessment. Upang maging ganap na accredited training center ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang PhilMec, sumailalim sa National Certificate 2 Assessment for Rice Machinery Operations ang siyam na TMTD RCEF staff ng PhilMec. Ipinamalas ng mga PhilMec trainers ang kanilang husay at kaalaman, kaya naman sila ay pumasa sa nasabing assessment na ginawa sa Gapan City noong March 27. Field validations para sa mga potential RCEF beneficiaries isinagawa. Patuloy ang pagsasagawa ng FMFOD cluster team ng mga field validation para sa mga potential beneficiaries ng RCEF Mechanization Program noong March 31 to April 3 sa ilang bahagi ng bansa. Kabilang sa mga probinsya ang Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Isabela, Quezon, Iloilo, Aklan, Capiz, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. Operational Plan Workshops patuloy na isinasagawa ng EDD. Patuloy ang pagsasagawa ng EDD ng mga orientation workshops para sa mga FCA at LGU beneficiaries ng RCEF Mechanization Program mula sa mga probinsya ng Kalinga, Ifugao, Sorsogon, Albay, North Cotabato, South Cotabato, at Sultan Kudarat mula April 2 hanggang 4. Layunin nito na bigyan ng mga FCAs ng kaalaman at kasanayan sa paggawa ng operational plan. Mga RPS beneficiaries sumailalim sa training workshop. Nagsanay ang mga piling FCA at LGU beneficiaries mula sa Southern Leyte at Lanao del Norte sa isang training workshop on Rice Processing Enterprise noong March 11 to 14 at 17 to 20. Ang layunin ng workshop na ito ay mapalalim ang kaalaman ng mga FCA sa mga pamantayan, proseso at sistema sa paggamit at pamamahala ng rice processing system. Makinaryang RCEF patuloy na ipinamamahagi. Patuloy ang PhilMec sa pamamahagi ng mga makinaryang RCEF sa probinsya ng Kalinga at Nueva Ecija noong March 28 at April 2. Tumanggap ang Katao Pagbiyagan Association for Development ng Tabuk City, Kalinga ng isang unit ng Rice Combine Harvester, samantala nakatanggap naman ng Riding Type Transplanter ang Novaliches Development Cooperative, Limpar Farmers Irrigators Association, at Valley Primary Multipurpose Cooperative sa Nueva Ecija. Ayan. At yan ang mga impormasyong hatid po sa atin ng Balitang RCEF. Para po sa karagdagang update sa RCEF, ay bisitahin lamang po natin ang Facebook page ng DA PhilMec o ang website ng RCEF Mechanization Program sa www.rcef.philmec.gov.ph. At wag po nating kalimutang to hit the like button at i-share po natin ang ating Facebook Live. Time check, it's 10:15 a.m. and isang magandang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula sa ating talakayan ngayong araw, ay bumati po muna tayo sa ating nanonood sa ating live stream.
Ayan, para po kay Sir June Osita, pagsayaatan, ka-agree ko of is watching. Blessed morning to all of us. Ayan, isang magandang araw din po sa inyo po, sir, at nawa po ay maging safe po tayo ngayong araw. Ngayong episode naman po ay related po sa ating nakaraang episode, kung saan po tatalakayin po natin ang mga dagdag na impormasyon po tungkol po sa fertilizer application. Ibinahagi nga po sa atin ni Sir Frederick ang kahalagahan ng tamang pagtatanim ng pataba at ang mga epekto na maaaring maranasan ng palay kung sobra po o kulang ang paglalagay po natin ng pataba sa ating mga pananim. Ibinahagi din po sa atin ni Sir Frederick ang mga paraan at hakbang po ng tamang pagtatanim at ng maging benepisyo po nito sa ating mga palayan. Mahalaga po na alam natin at sundin natin ang tinatawag po natin na EAT. Ang E po ay para sa tamang paglalagay ng amount o elemento. Ang A naman po ay sa tamang paglalagay ng amount ng pataba. At sa T naman po ay para sa timing ng paglalagay nito sa ating mga pananim. Pinaliwanag din po sa atin ni Sir Frederick ang mga pangunahing uri ng pataba na ginagamit po sa ating mga pananim at kung paano po ito nakakatulong po sa paglago ng mga ito. Para po sa karagdagang impormasyon, sabay-sabay po natin panoodin ang video tungkol po sa fertilizer application. Upang masigurong tutubo ng maganda at mabigay ng mataas na ani ang ating mga pananim, pinupunan ng mga pataba o fertilizer ang kulang na nutrisyon na mula sa lupa. Una, gumamit ng -1 element technique o MOET at ang kakabit nitong MOET app. 45 days bago pa magtanim, iset up mo ang iyong MOET. Meron iyong kasamang technique kit. Kukuha ka ng soil sample sa lupa mo at gagamitin mo ang kit para gumawa ng soil analysis. Sa tulong nito, malalaman ang kulang na sustansya sa lupa at dami ng sustansyang kailangan para sa mimithing dami ng ani. Gumamit ng leaf color chart o LCC. Kailangan mo ng 10 sample. Itatapat mo dito ang sample ng daon mo para masukat ang nitrogenong kailangan ng palay batay sa tingkad ng kulay ng dahon nito. Kapag sa index reading niya ay mas marami ang tumapat sa 2 pababa, kailangan mo nang maglagay ng pataba. Meron na ring leaf color chart app. Pipicturan mo na lang yung dahon, tapos magbibigay na siya ng rekomendasyon. Tandaan, make it right. Letrang E, alamin ang tamang nutrient element na kailangan ng iyong pananim. Letrang A, alamin ang tamang amount o dami ng fertilizer. Parehong magkakaproblema kapag kulang o sobra ang iyong ilalagay. Letrang T, alamin ang tamang timing ng paglalagay ng fertilizer. Halimbawa, ang nitroino ay kailangan ng palay mula sa pagbulas hanggang sa paglalaman. Siguraduhin 2 to 5 centimeters lang ang lalim ng tubig bago magsabog ng pataba. Mas mainam maglagay ng fertilizer makalipas ang 3:00 ng hapon. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito ay magiging epektibo ang paggamit mo ng fertilizer. Saan ba ako nagkulang, Bebeng? Ibinigay ko na nga lahat. Sinobrahan ko pa. Bakit may problema pa rin tayo? Yun na nga, Cardo. Sobra-sobra kasi ang binigay mo. Tingnan mo tuloy ang nangyari. Ang palayang sobra sa pataba, tulad ng nitroheno,
ay maaaring tamaan ng sakit na blast, sheath blight, sheath rot, bacterial leaf streak, at bacterial leaf blight. Bukod sa sakit, maaari ring manalasa ang mga pesteng insektong aksip, berdeng ngusong kabayo o GLH, at kayumangging ngusong kabayo o BPH. Natuto na ako. Mabuti na lang at naka-attend ako sa mga seminars ng PhilRise sa pagsasaka. Nakakakuha na rin ako ng impormasyon sa pagsasaka gamit ang cellphone, radyo at internet. Nalaman ko na bukod sa pag-atake ng sakit at peste, ang palayang sobra sa abono ay nagdudulot din ng paglambot ng suwi at dahon. Kapag ganito ang nangyari, mas madaling sipsipin, kainin at butasin ang katawan ng palay. Pahirap na sa palay, pahirap din sa magsasaka. Dapat pala, pinag-diet mo na lang sa pataba ang palayan. Kuya Enteng, kapag kulang naman sa pataba ang inilagay, ay malaking problema rin. Enteng, naalala mo ba dati, nung sobrang pagtitipid naman sa abono, ang ginawa yun namang daboy? Maan naman ang sakit na brown spot. Kapag kulang sa sustansya ang palay, bumabagal ang paglaki ng mga punla, di gaanong nagsusuwi at magaan ang timbang ng mga butil. Kaya dapat sapat ang sustansya mula sa panahon ng pagsusuwi hanggang sa paglilihi at pamumulaklak. Keycheck 5. Sapat na sustansya sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak. Paano ko ba malalaman kung busog o gutom ang palay? Hindi naman sila nagsasalita. Huwag kang mag-alala, Enteng. May mga tips sa tamang pamamahala ng sustansya sa palay. Tip number 1. Alamin at pamahalaan ang sustansyang pangangailangan ng palay batay sa pisikal na itsura at resulta ng pagsusuri ayon sa -1 element technique o MOET, leaf color chart o LCC, nutrient omission plot test o NOPT, at rice crop manager o RCM. Sinusukat ng -1 element technique o MOET ang kakulangan sa nitroheno, posporo, potasyo, zinc, copper at sulfur ng lupa. Sa pamamagitan ng leaf color chart o LCC, nasusukat ang antas ng kulay ng dahon na may kaugnayan sa taglay nitong nitroheno. Ang nutrient omission plot test o NOPT naman ay pag-alam ng katutubong supply ng sustansya na magsisilbing basihan ng rekomendasyon sa pagpapataba. Samantala, ang Rice Crop Manager naman ay isang ICT-based platform na nakatutulong din sa pamamahala ng sustansya at iba pang teknolohiya sa pagpapalay. Tip number 2. Alamin ang tamang element, amount, at timing sa paglalagay ng pataba. Sa tamang element o klase ng abono ay mas makatitipid sa gastos dahil hindi nasasayang ang patabang inilalagay sa palay. Mas madali rin makakamit ang tinatarget na ani. Kapag tama ang amount o dami ng patabang ilalagay, tiyak na hindi madaling atakihin ng sakit o pesteng insekto ang palayan. Sa tamang timing naman o panahon ng paglalagay ng pataba, tiyak na mapapakinabangan ng palay ang sustansyang ilalagay. Kaya naman, laking tipid din sa gastos. Pangako, Bebeng, sisiguraduhin kung hindi labis o kulang ang ipapakain ko sa ating pamilya. Dun sa magiging palayan natin. Sapat dapat. Susundin at aalamin ko ang pangangailangan ng palay batay sa pisikal na itsura. Gagamit din ako ng MOET, LCC, NOPT at RCM. Isa sa puso ko na rin ang Eat Right. Right element, amount at timing sa paglalagay ng abono. Pangako yan, Cardo, ha? Ano? Mamaya na muna yung sweetness nyo. Bakit? Nagkabalikan na ba kayo? Tandaan natin na Gumamit ng tamang element o klase ng abono sa ating palayan. Kailangang tamang amount o dami ang ilalagay na abono. At syempre, sa tamang timing o panahon ang paglalagay ng abono. Kaya naman, kapag sapat ang sustansya ng palay, mas malaki ang tsansa ng mataas na ani at kita. Makakalikasan pa. Kapag ito ay nasunod, tiyak na mapapakinabangan ng palay ang ilalagay na sustansya sa panahon ng pagsusuhi hanggang sa maagang paglilihi at pamumulaklak ng palay. Mas madami rin ang magiging suwi, uhay at butil ng palay. Mas makakatipid rin sa gastos at tiyak na mapapakinabangan ng palay ang sustansyang ilalagay.
iwas polusyon pa sa kapaligiran. T-check 5. Sapat na sustansya sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak. Upang masigurong tutubo ng maganda at mabigay ng mataas na ani ang ating mga pananim. Pinupunan ng mga pataba o fertilizer ang kulang na nutrisyon na mula sa lupa. Una, gumamit ng -1 element technique o MOET at ang kakabit nitong MOET app. 45 days bago pa magtanim, iset up mo ang iyong MOET. Meron iyong kasamang technique kit. Kukuha ka ng soil sample sa lupa mo at gagamitin mo ang kit para gumawa ng soil analysis. Sa tulong nito, malalaman ang kulang na sustansya sa lupa at dami ng sustansyang kailangan para sa mimithing dami ng ani. Gumamit ng leaf color chart o LCC. Kailangan mo ng 10 sample. Itatapat mo dito ang sample ng daon mo para masukat ang nitrogenong kailangan ng palay batay sa tingkad ng kulay ng dahon nito. Kapag sa in-depth reading niya ay mas marami ang tumapat sa 2 pababa, kailangan mo nang maglagay ng pataba. Meron na ring leaf color chart app. Pipicturan mo na lang yung daon, tapos magbibigay na siya ng rekomendasyon. Tandaan, make it right. Letrang E, alamin ang tamang nutrient element na kailangan ng iyong pananim. Letrang A, alamin ang tamang amount o dami ng fertilizer. Parehong magkakaproblema kapag kulang o sobra ang iyong ilalagay. Letrang T, alamin ang tamang timing ng paglalagay ng fertilizer. Halimbawa, ang nitroino ay kailangan ng palay mula sa pagbulas hanggang sa paglalaman. Siguraduhin 2 to 5 centimeters lang ang lalim ng tubig bago magsabog ng pataba. Mas mainam maglagay ng fertilizer makalipas ang 3:00 ng hapon. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito ay magiging epektibo ang paggamit mo ng fertilizer. At yan mga karadyo agri, sana po ay nakapag-take down notes po tayo at makakatulong po ang mga impormasyon na ito para po sa ating pagpapalayan. Ayan. Para naman po sa mga nagpaplano po na magsumiti po ng kanilang mga aplikasyon upang maging beneficiary po ng RCEF Mechanization Program, naririto po ang listahan ng PhilMech Office by region po ito. Kasama na rin po ang mga focal persons na maaari po nating i-contact. Unahin po natin sa Luzon, specifically sa Luzon A, para po sa Region 1, covering Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Matatagpuan po ito sa PhilMech FMFOD Office sa City of Muñoz, Nueva Ecija. Hanapin lamang po natin si Sir Roland F. Ruiz, ang ating regional focal person, o maaari po natin siyang i-contact through 0951-541-4859. Para naman po sa Region 3, covering Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales, maaari po tayong tumungo sa PhilMech FMFOD Office sa City of Muñoz, Nueva Ecija. Hanapin lamang po natin si Ma'am Merlinda T. Ramento o maaari po natin siyang kontakin through 0936-137-2292. Para naman po sa Luzon B, ayan po, Region 2, covering Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya,
and Quirino, maaari po tayong pumunta sa Department of Agriculture, Regional Field Office 2, San Gabriel, Tuguegarao City, Cagayan. Hanapin lamang po natin si Sir Ryan Duyag o maaari po natin siyang i-contact through 0927-344-7351. Para naman po sa car, covering the area of Kalinga and Ifugao, maaari po tayong tumungo o pumunta sa Department of Agriculture, Regional Field Office 2, San Gabriel, Tuguegarao City, Cagayan. Hanapin lamang po natin si Ma'am Laika Jane M. Pascual o maaari po natin siyang kontakin through 0905-691-7462. Para naman po sa Luzon Sea, sa Region 4A, ayan, covering the area of Quezon City, Laguna, and Cavite, maaari po tayong pumunta sa Agricultural Training Institute, Diliman, Quezon City, Metro Manila. Hanapin lamang po natin si Ma'am Josephine Valdez o maaari po natin siyang i-contact through 0977-822-9420. Para naman po sa Region 4B, covering the area of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, at Palawan, maaari po tayong pumunta sa Palawan Research and Experiment Station, Santa Monica, Puerto Princesa. O maaari po natin hanapin po si Sir Kenneth Calderon o kontakin through 0906-841-4917. Para naman po sa ating Region 5, covering the area of Camarines Sur, Albay, Masbate at Sorsogon, maaari po tayong pumunta sa Department of Agriculture, Regional Field Office number 5, Pili, Camarines Sur. Hanapin lamang po natin si Sir Joseph Corporal Jr. o maaari po natin siyang kontakin through 0950-984-4402. Ayan. Para naman po sa Visayas, Region 6 covering the area of Aklan, Antique, Capiz, Negros Occidental at Iloilo. Maaari po tayong pumunta sa Villarsipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo. Hanapin lamang po natin si Ma'am Catherine N. Casiano o maaari po natin siyang kontakin through 0965-693-0843. Para naman po sa Region 7, covering the area of Negros Occidental at Bohol, maaari po tayong pumunta sa Department of Agriculture, PATCO, Barangay Looc, Dumaguete City, Negros Oriental. Hanapin lamang po natin si Sir Rogen John Flores o maaari po natin siyang makontak through 0961-204-4911. Para naman po sa Region 8, covering Leyte, Southern Leyte, Samar at Biliran, maaari po tayong pumunta sa PRTMDC AES Compound sa Barangay Balinsasayaw, Abuyog, Leyte. Hanapin lamang po natin si Sir Kinan Jake Tenedero o maaari po natin siyang kontakin through 0935-810-5453. Para naman po sa Mindanao, sa Region 9 po, covering the area of Zamboanga Sibugay at Zamboanga del Sur, maaari po tayong pumunta sa Department of Agriculture, Regional Field Office 9 sa Lineza, Pagadian City. Hanapin lamang po natin si Ma'am Aisel Sulampid o maaari po natin siya makontak through 0997-761-6579. Para naman po sa Region 10, covering the area of Bukidnon, Lanao del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Sur, maaari po tayong pumunta sa Department of Agriculture, NMA CLRC, sa Dalwagan, Malaybalay City, Bukidnon. Hanapin lamang po natin si Sir John Ray Laban o maaari po natin siyang makontak through 0931-818-0358. Para naman po sa Region 13, sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, at Surigao del Sur, maaari po tayong tumungo sa Department of Agriculture,
sa Caraga sa PEEDMO Building, Capitol Site, Butuan City. Hanapin lamang po natin si Ma'am Jingle Paloma o maaari po natin siya makontak through 0938-321-1477. At para naman po sa Mindanao B, sa Region 11, covering the area of Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental at Davao del Sur, maaari po tayong pumunta sa Department of Agriculture, NMA CLRC sa Dalwagan, Malaybalay City, Bukidnon. Hanapin lamang po natin si Ma'am Hazel Buena Vista o maaari po natin siyang makontak sa kanyang mobile number na 0919-799-2413. Para naman po sa Region 12, covering the area of North Cotabato, Sarangani, South Cotabato, at Sultan Kudarat, maaari po tayong pumunta sa PhilMec 12 Office sa Department of Agriculture, Regional Field Office 12, sa Regional Center Carpenter Hill, Coronadal City. Maaari po natin hanapin si Sir John Ryan Modio o maaari po natin siyang i-contact through 0956-724-1821. At para naman po sa BARM, covering the area of Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, at Lanao del Sur, maaari po tayong pumunta sa Office of the Engineering Division, Mafar BARM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Hanapin lamang po natin si Sir Khalid Sangakala o maaari po natin siyang makontak through 0930-346-8740. At yan po ang mga regional field office po ng field. Bago po tayo magtapos ay magbasa po muna tayo ng mga comments sa ating official Facebook page. Ayan po. Unang-una po sa Al-Asan Community Economic Agriculture Cooperative sa Lanao del Sur. Kay isang magandang araw po sa inyo and happy watching po. Para naman po sa Bangar IA Farmers Association, thank you daw po, DA PhilMec. Ayan. Isang magandang araw po, Sir Elmer Butap Vidad. Mag-iingat po tayo sa pang-araw-araw. Ayan. Para naman po sa Baraka Communal Irrigator Association, watching daw po sila. Ayan. Magandang umaga po, Sir JM De Villa. Nawa po ay nag-enjoy po at nagte-take down notes po tayo ng mga impormasyon po para po makatulong po sa ating palayan. Ayan, at lastly, para kay Sir Alvin Iniego from San Miguel Burgos Irrigators Association Incorporated. Isang magandang araw din po, sir, at sana po ay nakatulong ang ating programa para po makadagdag kaalaman para sa ating asosasyon. At dito po nagtatapos ang mga impormasyon tungkol po sa fertilizer application episode ng Usapang RCEF. Lagi po tayong tumutok, makinig at maging updated sa RCEF Mechanization Program. Hanggang sa susunod po, ako po muli si Carl Alan Aquino at laging tatandaan na sa RCEF Mechanization Program may makinarya kang maaasahan. Ito ang Usapang RCEF, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya.